Sunod-sunod na mga bangayan ang nangyari sa pagitan ng ilang mga senador at mga kinatuwa ng Chinese Embassy kamakailan. Nag-ugat ang palitan ng matitinding salita dahil sa tumitinding usapin sa West Philippine Sea, lalo na sa patuloy na insidente sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang karagatan. Nagpayag ang ilang senador ng komento laban sa China at iginiit ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas. Tumugon naman ang mga kinatawa ng Embassy of the People's Republic of China at kwenesyon ang mga pahayag ng mga mambabatas na kanilang inilarawang hindi makatotohanan o nakasisira sa relasyon ng dalawang bansa. Ayon silang Filipino-Chinese businessmen, may epekto ang bangayang ito ng dalawang bansa lalo na sa usapin ng ekonomiya. Marami na umanong Chinese investor ang nagdadalawang isip na mamuhunan sa Pilipinas. Sa ngayon medyo takot sila. Kasi nag-iisip sila na baka mamaya pagpunta nila dito, baka sila masaktan o whatever. So para medyo nag-wait and see sila. Ganito rin ang nakikitang problema ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated kung magtutuloy-tuloy pa ang away ng dalawang bansa. Mahalaga para kay Victor Lim, presidente ng grupo, na magkaroon ng dialogo sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno at embahada ng China. Hindi anya may pagkakaila na mas malaki ang bilang ng mga Chinese tourist na bumibisita sa bansa na nakatutulong sa turismo. So everybody have to help it. We have to cool down the conflict between China and the Philippines. So everybody should be friend to each other to improve our economy. Dagdag pa ng negosyante at Shinoy na si Chua. Sa oras na maging maayos ang relasyon ng dalawang bansa ay maraming magbubukas sa trabaho para sa mga Pilipino. Mas gaganda ang Pilipinas. No? Dahil iba yung may mga katulong tayo na ang bayan katabi lang natin. Ang China naman maraming country na tutulungan. Sana mas maayos natin maayos para dumagsa sila dito, para magkaroon ng employment, para magkaroon ng improvement, para umasenso mas mabilis ang Pilipinas. Isang China sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Dagdag pa ng mga negosyante na importanteng relasyon dahil nakataya rito ang trabaho, presyo ng bilihin at pangkalahatang katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit kasabay nito, kailangan pa ring igiit ng bansa ang sariling soberanya at pambansang interes. Samantala, Lunes, Pebrero 23, inaasahan ang pakikipagdialogo ng ilang senador kay Chinese Ambassador Jing Quan upang resolbahin ang tensyon o isyu ng Pilipinas at China.